dear beloved, Boss Mike Cervera. Ngayon ay si Attorney Yussi Claire ang iniintriga ni Magalong. Oo, totoo yan. Ay biruin ninyo, may nag-uutos daw kung sino-sino riyan. Sabi ni Attorney Claire, si Pangulong Bongbong lang naman. Pero si Magalong nung tinanong, binalikan, sino ba talaga yung iniintriga mong nag-uutos sa kanya? Ang sagot, mga kababayan, ni Magalong, ewan ko dyan. Ay, nako! Ewan ko dyan. Ganon. Oo. Ayan, mga kababayan, dumako naman tayo. Opo, ha? Dito ho. Oo, sa mga kakampi ni Magalong. Oo, ha? Mga kababayan, wag ho kayong mabibigla. Oo, eto ho, yung pong samahan. Samahan ng mga ano. O, bahala na kayo. Oo, basta sasabayan ko ng kanta to. Eto na. Samahan ng... Hindi ako nagnakaw. Eto! Hindi ako nagnakaw. Hindi! Hindi tayo maiinggit dyan! Kita nyo, mga kababayan. Ayan na ho, mga kababayan, ang kakampi ni Sara. Kailangan nilang sumakay para, mga kababayan, makilala ng mga bobot tanga. Yan. Wala na nga hong sumasakay eh. Wala na hong sumasama kay Duterte. Eto na lang hong mga ito, mga kababayan ko eh. Hindi ako nagnakaw. Sino ba itong mga ito? Hindi ako nagnakaw. Tama na! Oh, di po ba, mga kababayan ko? Oh, eto na ho, mga kababayan ko. Siningit ko lang, pero eto talaga matindi. Si Pangulong Bongbong Marcos binanatan yung matanda. Oy, makinig ka, Magalong, ha? Hindi ako nagnakaw. Makinig ka! Tama na! Ano, sinasaktan mo yung mga... Nako! Hindi ako nagnakaw. Ano ba? Tigil mo na! Si Anino, pindot ng pindot, mga kababayan. Ay, nako. Oh, eto na, mga kababayan ko, makinig ka, Magalong, ha? Dito, tignan mo si Pangulo, ha? Ni Pangulong Bongbong Marcos ang Eto na ho, mga kababayan, PBBM, Duterte admin, lumabag sa prosesong layong maiwasan ang korupsyon sa government project. Nako, mga kababayan, kasalanan mo na naman to eh. Digong eh. Oh, ano ito? Mga kababayan, pakinggan nyo hong maigi. ikinagulat daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pagsunod ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga itinakdang proseso para humaiwasan ang korupsyon sa pondo ng mga proyekto ng gobyerno. No. Ipiniliwanag niyan dapat ay hindi pinipirmahan ng lokal na pamahalaan ng acceptance papers kapag may nakitang irregularities o kapalpakan sa proyekto na Oh, Magalong, ikaw yun! Ikaw yun! Kapag ka daw may nakita ka na irregularities sa mga kontrata, dokumento, ano pa mang tawag dito, tulad ng issue dyan sa tennis court mo na mahal-mahal, mga kababayan ko, bakit pumipirma yung mga yan? Yun naman pala, si Digong ang nagpayag niyan. Si Digong pala ho, ang may kagagawan. Bakit ganon? Diba? Oh, ikaw to eh. Oh, ulit. Oh. proyekto ng gobyerno. Ipiniliwanag niyan dapat ay hindi pinipirmahan ng lokal na pamahalaan ng acceptance papers. Oh, dapat daw hindi nyo pinipirmahan kayong mga lokal na pamahalaan. Oo, lokal kayo yun, Magalong. Ang mga acceptance papers, ibig sabihin yung pong tatanggapin nyo yung mga proyekto na hindi pa pala tapos, kulang, may irregularities, ang dami, may issue, galon. Pero karamihan sa panahon ni Digong, hinayaan lang yun.
okay lang pala na pumirma yon. Oo, ha? Oo. Hindi ho bokal. Oo, lokal. Anong bokal? Bokal? Sino? Si Magalong? Bokal kayo ng bokal. Oo, pag binaliktad nyo, ano yon? Ha? Pag binaliktad nyo yung bokal, sige nga! Local ho! Yung sinasabi ko. Hindi ho bokal. Kayo talaga, oh. Ha? Ito na. Kapag may nakitang irregularities o kapalpakan sa proyekto na isang hakbang na pumipigil sa pagbabayad sa mga kontraktor. Correct, mga kababayan, huwag niyong bayaran. Ayon pa sa Pangulo, malinaw na nilabag ng nakaraang administrasyon ang mga alituntuning ito na matagal na raw hong umiiral para maparatiling tapat at maayos ang paggastos ng pondo ng bayan. Tandaan niyo ho, mga kababayan ko, tapos sasabihin niyo si Pangulo, ang may problema rito. Pero ang katotohanan, mga kababayan, si Digong pala ang may kagagawan. Ayun na nga, nakakulong na pero inuusig pa rin yan. At kailangan naman talaga nating usigin hanggang sa may hininga yan. Huwag natin titigilan, mga kababayan. Baka sakaling makonsensya pa yan. Pero mga kababayan, kapag demonyo o anak ni Lucifer, wala nang pag-asa yan. Di po ba? Mga kababayan, wala nang pag-asa. Kita nyo, mga kababayan ko, tindi, no? Oo, tindi talaga. Oo. tindi ni Digong. O, ayan, ang tinamo mo. Si Pangulong Bongbong, hindi ka makakaligtas ngayon. Ha, mga kababayan, makakaligtas po ba yan? Tingnan nyo, mga kababayan, no? Ang liwaliwanag na sinabi. Panoorin nyo! Ikinagulat daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pagsunod ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga itinakdang proseso para humayuwasan ng korupsyon sa pondo ng mga proyekto ng gobyerno. Ipiniliwanag ho niyan dapat ay hindi pinipirmahan ng lokal na pamahalaan ng kasalanan nga ni Digong. Oo, kung papakinggan nyo to. Bongbong Marcos ang hindi pagsunod ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo, hindi daw ho pagsunod ng administrasyon ni Digong. Kasi busy yun. Kailangan may manakaw lagi yun. Sa mga itinakdang proseso para humayuwasan ng korupsyon sa pondo ng mga proyekto ng gobyerno. Kita nyo, para daw maiwasan sana yung korupsyon para sa pondo ng gobyerno, ay, anong nangyari, mga kababayan? Hinayaan ni Digong. Ipiniliwanag ho niyan dapat ay hindi pinipirmahan ng lokal na pamahalaan ng acceptance papers kapag may nakitang irregularities o kapalpakan sa proyekto. Correct. O kunyari, nakita nyo, mga kababayan, kulang ng bakal. Kunyari ho, mga kababayan, manipis yung palitada niyan. Kunyari ho, mga kababayan, kulang, kulang na kulang, mga kababayan, yung taas niyan. Hindi ho dapat yan, pinipirmahan yung acceptance documents. Kaso itong mga lokal na mga opisyales tulad ni Magalong, mga kababayan ko, pirma lang ng pirma yung mga yan. Imposibleng hindi nagkakwarta yung mga yan. Totoo? Di ba? Pipirma ba yung mga yan? Kung hindi nagkakaroon ng kwarta yung mga yan, siyempre, kailangan may budget din yan. Ganon, mga kababayan ko. Lahat may budget, may pondo. Grabe, no? Tindi, mga kababayan ko. Oo, malupit. Isang hakbang na pumipigil sa pagbabayad sa mga kontraktor. Ayon pa sa Pangulo, malinaw na nilabag ng nakaraang administrasyon ang mga alituntuning ito. Nilabag ni Digong, nilabag ng nakaraang administrasyon, nilabag ni Digong ang mga alituntunin na ito. Mga kababayan ko! Kita nyo ho, matindi nilabag Na matagal na raw hong umiiral para maparatiling tapat at maayos ang paggastos ng pondo ng bayan. Kita nyo, meron na palang alituntunin na ganon, pero nilabag ni Digong. Siyempre, paano hindi lalabagin, mga kababayan ko? Number one ho, si Sara Duterte doon. Tandaan nyo, mga kababayan ko, mayor si Sara noon. Kaya nga ho ngayon, hanggang ngayon, minana pa rin nilang ng mga tao, minana ng mga taga Davao, yung pong kanilang mga pagbaha-baha dyan. Bakit? Kasi mga kababayan, alam nyo naman, yung pong mga pera, hindi nila, grabe talaga, hindi mo alam kung saan nila dinadala. O baka ho, nililibing na ho nila yung mga pera para kapag ka sila, nawalan na ng hininga,
kasama na nila pati kwarta. Eh baka akala ho nila, naniniwala sila, sa kabilang buhay, dala-dala nila. At kung masakaling madadala nila yan, habang buhay, hindi na rin kayo maghihirap sa kabilang buhay. Di ba, mga kababayan ko? Siya paano? Mga kababayan ko, may schedule pa ako. Meron akong tatagpuin. Hindi babae. Hindi bakla. Yung kumpare ko. So, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Kita-kita po tayong muli. Ano po? Thank you po! Our beloved Boss Mike Cervera.